Narito na ang inyong hinihintay. Ang programang magpapakita ng di nakikita. Ang nakatago ay ilalabas niya. Yes, yo! Topacio! Programang maraming ilalantad na mga sorpresa. Yes, yo! Topacio! At ngayon, narito na po sila, ang mga kwento niyang ating mapapakinggan. Oh, yeah. Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yahoy! Yes, yes, yo! Topacio, sa ngalan po ni Attorney Ferdy Topacio. Ako po si Juvie de Guzman. Good morning, everyone. Ako, maulang umaga talaga. Dahil talagang kahapon pa, yan. Sabi nga nila, kagabi pa ay hindi na talaga tumigil ang pag-ulan. Talagang muntik-muntikan na talagang bumaha sa aking kinaroroonan. But then, talagang ganun ang buhay. Sabi nga po, kailangan palitan mo na daw ang bubong mo. Alam nyo, yan ang magiging problema ho natin. Pero, syempre, tiis-tiis lang hanggat alam nyo ngayon, napakahirap, no, guys, makipag-usap sa mga tao. Lalo na yung mga magagaling gumawa. Kasi nga, iba yung demand ng magagaling sa hindi medyo-medyo lang. Yan. Alam niyo naman, pag magaling ang trabaho, malaki din ang babayaran, di ba? Malaki ang obligasyon natin. Pero kung marunong at medyo-medyo lang yung trabaho, kahit pa paano, mapagbibigyan ka. Pero sa panahon ngayon, dahil ito, sunod-sunod ang pag-ulan, sunod-sunod ang pagbaha. Nako, nag-aalala po ako sa isang kaibigan natin na taga DND, no? At hindi ho nagpaparamdam. Sana magparamdam ka na, kapatid. Yan, yung aking kaibigan sa DND, si Sir Uyaw. Yan. Sir, magparamdam ka na at nasan ka na ngayon. At kanina, kausap natin si Attorney Orly de Guzman. Sana makausap ka namin, Attorney, no? Dahil alam mo naman, bilang kaanak, tayo naman kailangan makahingi nga ako ng legal advice sa'yo dito sa mga nangyayari, sitwasyon sa ating bansa, no? Alam mo naman, alam ko rin na marami po kayong mga ginagawang bagay-bagay na alam nyo namang makakabawa sa problema ng ating bansa. Sa ngayon po, talaga napaka-busy po ng ating partner, si Attorney Ferdy Topacio, dahil nakikita naman ho natin siya na alive kung saan-saan nga po. At siya po sabi nga po talaga namang maraming salamat din kay Doc Peter Ami Paz Dator. Yan, ito yung ating personal doctor na kung saan sila po ay busy. Oo nga, no? Bakit lahat ng tao busy? Ayan. Talaga namang sabi nga, mas maganda daw na busy ka kesa maghapong kang nakatunganga. Yan. Kesa naman, maghapong kang walang ginagawa. Lalo na nung di ba kita nyo ang haba-haba ng bakasyon ng iba dyan. Pero busy rin sila. Pero yung iba, dahil sa haba ng bakasyon, pagdating naman sa pasukan, sila naman ay medyo relax. Bakit ganun, no? Sabi nga na iba yun daw po yung problema, medyo relax. Ba't magre-relax pa kayo? Nagbakasyon na nga kayo, di ba? So yung mga friendship natin dyan, yung mga estudyante, ngayon ay wala na naman pasok at kayo po ay, magpursigido kayo kasi alam nyo po, sa dami ho ng mga tumatanda, kailangan ho yung mga bata ma-develop din. Yan. Yung sinasabi ng iba na dapat pag-aralan na ninyo ngayon pa lang. Ito nga minsan nakausap natin yung ilang magagaling sa martial arts. Pag-usapan na sana to sa DepEd, no, na magkaroon ng curriculum o pag-aaral ukol dito sa ukol sa kung hindi man sa sa pagtatanggol sa sarili, kailangan magkaroon tayo ng kaalaman diyan. Lalong-lalo na sa panahon ngayon, kahit anong panahon, di ko maintindihan, ang dami mong mga problema ang ating bansa ngayon. Wag na ho tayo makisawsaw sa problema. Ang importante, tayo po ay maging solusyon ng problema. Yan. Ang akin lang hong pinangangambahan, marami ho tayo mga friendship. Ayan. Oo nga pala. Oo. Bakit nga pala wala akong name dyan? Anyway, ganun ho talaga pag ayaw. Anyway, ito nga ho, sinasabi ko sa inyo, Attorney Cres Pedrosa. Yan. Busy ho kayo sa pagtugon sa mga problema ng mga AITA. Yung mga AITA po natin, may sarili hong mga lupain ho yan. At ang akin lang pong ipinapakiusap, sana po magkaroon po ng magandang solusyon dun sa mga problema ng mga AITA. At ito naman po ay ating pinangangambahan dahil
Huwag ho kayong makinig basta-basta dun sa mga tao nagkukwento. Iba ho yung kwento, iba ho yung dapat ninyong gawin. At huwag ho sana kayong maniwala doon sa mga fake news. Lagi nyong i-verify yan. I-verify nyo po yan dahil una-una tayo po naman ay kailangan magtanong muna. Kasi dati ho, iba ho yung namumuno ng NCIP. Yan. At ngayon naman ho, ay isang dating kaibigan po natin na namumuno ng NCIP, pero hanggang ngayon hindi pa natin nakakadaupang palad para po tugunan ang inyong mga katanungan ukol dyan. Marami ho tayong mga AITA na namumroblema kasi ilan dyan, ang sabi po ng isa nating kaagapay, meron daw ho sa kanila na nagbenta ng lupa ng mga AITA. Pero hindi pa ho natin ito mabe-verify. Sabi ho ng mga meron hong nagbebenta dito, pero sana ho ma-imbestigahan yan. Alam niyo ho, ang lupa ho, tatandaan ho ninyo ha, under the IPRA law, dapat hindi ho yan ibebenta. Yan po ay pag-aari ng mga AITA at dapat po ayusin yan bilang isang magandang community. I-develop po yan. Hindi ho yan pwedeng ibenta. Pwede ho yan iparenta kung sakali. Pero yung ibenta po, hindi po yan po pwede. At ayon doon sa merong mga kakayahan na magnegosyo, sa negosyo nyo po ilaan yung inyong mga kaperahan. Huwag nyo pong papabayaan. Kasi ito nga po yung ating pinangangambahan. Yung iba ho kasi, gusto nilang i-develop pero hindi nila ma-develop kasi nagugulat na lang sila na ibenta na pala. Yan. Sa pagbebenta po, hindi ho yan po pwede. Ayon doon sa mga, alam nyo naman, marami ho kasing mga abogado dyan na nagsasabi kapag lupa daw ng mga katutubo ay hindi yan. Hindi pwedeng ibenta. Lagi nyo pong tandaan ho yan. At yung mga nagtatanong din, ito nga yung mga grupo na ito na laging umaasa sa hintayin ho natin mismo ang ating partner si Atty. Topacio ang magsasalita ukol dyan. At ito nga po, yung ilang mga kakilala din natin ay meron hong mga ilang hangarin na mag-invest doon mismo sa lugar ng mga katutubo. Paano ho ba yan? Ano daw, ang dami daw grupo na nag-encourage sa kanila, no? Nag-encourage sa kanila pero hindi po mai-push, no, yung kanilang mga gusto kasi nga po, hindi po natin maintindihan kung bakit po ganon ang nangyayari. Sabi nga po ni Tata Lito, dito po sa amin, hindi na ho namin maintindihan kung ano ang patakaran yan. Dahil nagbago na nga raw po ang NCIP. Iba na raw yung mga issue at sinusunod. Ayun naman din kay kay Sir Dante. Ayan, Sir Dante, kayo naman po, alam kong isa kayo sa mga nakakaintindi dyan. Siguro pa pag-usapan na lang po ninyo kung ano ang patakaran na ngayon. Kasi ayon po yan sa dating abogado, no? Ewan ko kung sila pa rin po ba yung dating abogado. Sabi ho ni Attorney Malyari, yan daw pong patakaran ng tungkol sa mga AITA ay dapat po inaano po yan, binibigyan ng pansin. At pinag-aaralan din po ng mga namumuno dyan. Hindi ho yan basta-basta dahil ang bawat lugar po, kahit po saan na may mga community na mga katutubo, ay dapat po ay iginagalang po natin yan dahil importante po na tayo po ay merong mga mabibigat na mga investor na gustong makatulong sa mga AITA. Doon ho sa lugar ng Tarlac, alam niyo po ba, ang nagiging problema po doon sa Tarlac ay, salamat po, doon po sa Tarlac mismo ay meron meron pong ilang mga kababayan natin ang naghahangad na tumulong. Kasi marami ho ngayon na mga katutubo, mga kaibigan, ang matatalino. Marami ho ngayon sa kanila ang nakapag-aral na sana daw ay mapansin natin ang mga katutubo. Minsan na ho tayong dumating din dyan sa lugar nila at natutuwa naman ho tayo kung papansinin ho ninyo, lalong-lalo na doon mismo sa ibang lugar na
Marami ho yan eh. Napakaganda ho niyan pagdating ho dun sa sports complex ng Tarlac. Yan. Marami ang magagandang lugar dyan na dapat po bigyan natin ng pansin. Mga kaibigan, dito sa gobyernong ito, nakikiusap po tayo sa ngalan ng mga katutubo na bigyan din ho natin sila ng pansin. Hindi lang ho dun sa mga problema ng namumuno, kundi dun po sa mga nakatira. Yan. Kailangan po nila ng ospital, kailangan po nila ng maayos na community, kailangan po nila ng lugar na kung saan pwede hong ipagmalaki yung tourist spot. Naku, ang dami hong magaganda ho doon. At ilan ho dyan, may mga lugar din ang ating mga sundalo dyan na ating pong napasyalan, no? Hindi nga lang ho natin napagbigyan kasi alam niyo naman mahirap po tayong tumagal sa isang lugar kasi nga po marami din po tayong sinasaalang-alang. Yan. Marami po tayong binibigyan ng magandang pansin, lalong-lalo na yung mga friendship natin na talaga namang masipag magtanim, di ba? Alam niyo po ba, yung one town, one product, yan po ang tingin kong magandang bagay na dapat pong isaalang-alang na ating mga mambabatas. Sana isakatuparan yan para at least mag-boom tayo sa tourism. Ito po naman ay nasabi po sa atin ng katutubo na marami daw sa kanila ay marurunong mag-drive, no? Marunong silang mag-drive, pero ang ilan sa kanila tumatakbo ng walang lisensya. Pero doon daw kasi hindi raw uso ang lisensya. Bakit ganon? Pero meron silang, magagaling silang magmaneho. At in fact, wala man silang lisensya, wala rin kasi silang birth certificate. Yun yung isang problema doon sa mga katutubo. Ngayon, kung pupunta naman kayo sa ibang lugar, iba naman ho ang problema nila. Wala daw silang matirahan. So, ang dami. Sana po, dahil malapit na nga daw ang eleksyon, ay mabigyang pansin naman ang mga katutubo. Yan. Dito sa Metro Manila, kung mapapansin po natin, marami ho rito ang mga bumababa, di ba? Mula sa lugar ng katutubo, bumababa sila. I think Aita din tawag sa kanila eh. Alam ko yan, Aita, Ifugao, Katutubo, etc. Hindi ko masyadong confirm dun sa tawag sa kanila. But then, marami yung bumababa. Tapos, yung mga bumababa dito sa NCR, nakakalungkot. Sila po ay nagpunta rito para mamalimos. At kung makikita po ninyo sila po ay minsan natutulog kung saan-saan lang. Ito pong mga tao na to ay mga Aita po. Dala-dala yung mga baby nila. Naku, wag naman po, no? Siguro po, bigyan din natin sila ng oras, panahon, at suporta. Alam nyo, ang mga Aita, kung tutuusin, kung aalamin lang po natin, sila po'y magagaling sa lahat ng bagay, lalong-lalo na sa pagtatanim. Maganda tong mga tong magamit sa pagtatanim, kaya nananawagan din tayo sa DA, yan, baka sakali, nangangailangan kayo ng mga taong aampunin. Ampunin na ho natin to kaysa ho yung mga tao na na gusto lang humilata sa tabi-tabi, di ba? Meron ho tayong mga katutubo na pwede hong bigyan natin ng pansin, bigyan ho natin ng magandang pagpapala. Kasi ang nangyayari ho ngayon, nakapokus doon sa investigasyon sa Senado, nakapokus doon sa investigasyon sa Kongreso, which is dapat lang ding malaman. Tama naman po yun. Pero, grabe, 24/7. Halos lahat ng nagtatalo. Katabi ko, yung mga nasa tabi-tabing bahay, nasa barbershop, mga salon, puro ganun ang usapin. Di po ba, hindi na ho natin naiisip na may ibang tao pa ang mas nangangailangan ng tulong at pagpapala mula sa gobyerno. Wag ho natin kakalimutan 'yan. Kaya ako nagpapasalamat ako sa narinig na sinabi ng ating buting senador yung sa Malasakit Center niya. Nakakatuwa po. Kasi hindi man kami magkakilala ng personal, pero ako po'y natutuwa sa mga litanya niya, no? Mag-focus tayo na makatulong tayo sa mga may sakit, di ba? Talagang ine-expand yung services ng Malasakit Center. Dahil ngayon ay nangangamba, wag naman po sana, no, maulit-uli ang pandemic. Ako po nalulungkot dahil kung mauulit po ito, ay baka mas marami pa ang mawala sa atin. Wag naman po sana, no? Tayo naman po ay nananalangin na lahat po tayo makaligtas muli, no? Kung sakali man. At ito nga po, pinangangambahan rin yung ilang mga
usapin ngayon tungkol doon sa, ayan, sa hirap ng pagsakay. Kita nyo kanina nasaksihan natin ang hirap ng pagsakay ng mga kababayan natin. 'Di ba? Yung mga bus, hindi na ho natin maintindihan saan na ho ba napunta yung mga bus na dapat sana'y nagsasakay ng maraming tao. Ayan. Kung nawala man yung mga ibang jeep, nasaan yung kapalit nila? Sino ho ba ang dapat nating kausapin? Sa aking paghahanap, hindi ho natin makausap yung tamang tao dahil busy nga po. Busy po silang lahat, di ba? Busy po kayo, pero nakakalimot kayo na may ibang tao pa na nangangailangan ng ating pagpapala mula sa gobyerno. Yan. Marami tayong nakakaligtaan, yung mga labor, yung ating mga manggagawa, nakakalimutan na ho natin sila. Alam niyo po ba, nakakaawa na maririnig ho natin na ang isang empleyado ay hirap na hirap sumakay. O kaya naman po ay binabaha yung kanyang tirahan. Hindi niya maintindihan kung paano siya tatawid, kung saan siya pupunta. Ito po, no work, no pay ho itong mga tao na to. Pag hindi sila pumasok, wala silang sweldo. Pag hindi sila pumasok, patay ang negosyo, di ba? Ganun na nangyayari. At pag hindi sila pumasok, paano sila makakakain sa araw na yon? Di ba? So ito po isaalang-alang naman natin. Marami ho tayong mga problema sa sa kalikasan. Ito na, tuloy-tuloy na. Yung problema ng mga politiko, nako, wag na ho nating masyadong intindihin yung politiko ngayon kasi ngayon ho, usong-uso ang siraan. Kapag negatibo ang sinasabi ng mga social media, yan, mga social media na iba, hindi man lahat, pero sana suriin nyo muna. Huwag kayong basta-basta naniniwala. Dahil yan po ay technique ng kalaban. Yan. Usually, ganun ho ang style ng iba. Bibigyan ka ng problema, bibigyan ka ng kasiraan. Yung kasiraan na yan, hindi naman ho napapatunayan. Lumalakas lang ho yan dahil sa social media. Kung titingnan po natin, napakarami po ang mga, mga social media. Kasi yung mga tunay na mga media, iba po yun. Itong mga tunay na media, tunay na journalist, ay talagang nagtatrabaho yun. Pero yung mga bigla na lang, naging media sila dahil nauso ang social media, nauso ang internet. Ito ho, na marami sa kanila, hindi naman din ho lahat, no? Ilan sa kanila, ay nakakalungkot nga ho basta makagawa lang ng pag-uusapan, sinasakyan yung mga fake news. Huwag naman ho ganon. Alam nyo ho, ang maling magagawa po ninyo makakadamage sa isang tao na hindi naman ho totoo yung ibinibintang. Meron ho kasing mga nanonood, nakikinig, na hindi ho nagkokonsulta yan, lalo na sa abroad. Yung mga OFW mismo ang nagsasabi sa akin, marami hong mga fake news na dumarating sa kanila. Marami hong mga maling balita na kung susuriin nila, kung manonood daw sila ng DWIZ o kaya Aliw Channel 23, nakikita ho nila na hindi naman pala totoo. Kasi dito ho, bago magbalita yung mga reporter natin, sila ho ay nagsusuri muna. Yun ho ang tamang dapat gawin. At bago ho kayo maniwala, yung mga nanonood naman ho sa atin, ay tingnan nyo muna yung katotohanan. Usong-uso ho yan ngayon, lalo na kung gusto na nilang palitan yung nakaupo ngayon. Yan. Gusto nilang palitan yung sa lungsod nila. Gusto nilang palitan si mayor o si vice mayor. Ayan. Makikita nyo ha, ganun-ganun na ho nangyayari. Gusto nilang palitan si congressman o si senador. Tayo po naman naaawa din naman doon sa accomplishment ng iba, no? Na sinisira agad-agad. Huwag naman ho. Kung meron ho kayong pagtatangka na tumakbo sa isang posisyon, ipakita nyo na lang yung kaya nyong gawin. Ipakita nyo muna, huwag nyo sabihin. Gawin ninyo. Kasi karamihan ho, ang dami ho akong natatandaan. Yung mga iba, nakaupo nga ho sa gobyerno ha. Pero nungka, yung promise niya, walang natupad. Pero nakikita ho ba yon ng mga ng mga kapwa niya? Hindi ho nakikita yon. Kasi nga, mapera siya.
marami siyang nai-share. Kaya yung pera niya, nagagamit niya yon sa kanyang kasinungalingan. Yan. Ingatan po natin yung mga ganong klase ng paninira. Talagang sabi nga nila, uso. Pero tayo po, hindi po tayo nakikiuso dyan. Kailangan suriin natin ang tama at di tama. Dahil pag tayo po ay nakadamage ng isang tao lamang, mantakin ho ninyo, buong pamilya niya apektado. Hindi lang ho yan. Pati yung mga constituents niya, yung mga naniniwala sa kanya. Kahapon ho, ako po'y napunta sa isang dulo ng Bulacan, no? Kung saan na-amaze po tayo sa bagong munisipyo nila. And congratulations dun sa mayor na yon. Hindi ko na muna babanggitin dahil alam nyo ho, nakakalungkot bukod na malakas pa ang ulan, ay marami hong bangga ang naganap, no? Motorsiklo versus bus. Can you imagine, no? At nakakatakot ho, yung mga hindi maingat na rider. Kasi alam nyo ho, maliit lang kayo, dalawa lang yung gulong ninyo. Aba naman, huwag kayong haharang-harang sa daan ng mga malalaking sasakyan. Take note mga kaibigan, laging tatandaan na ang kalsada po ay para sa lahat. Pero be sure, lalo na ang mga rider, kayong mga nakamotor, mag-ingat po kayo. Alam naman ho natin na maraming mga rider ang marunong mag-ingat. Pero yung mga hindi nag-iingat, paano naman ho yun, di ba? Kawawa yung mga nag-iingat kasi yung mga nag-iingat, at least alam nila yung mga tamang paraan. Pati yung mga nahuhuli. Sana po mag-isip kayo yung mga hinuhuli-ho ninyo. Dahil unang-una, be sure na tama yung mga ticket na ibinibigay ninyo doon sa mga violation na na ibinibigay ninyo. Kasi kadalasan yung iba pag tanghalian dumadami ang nahuhuli. At ang iba sa kanila ay nanghihingi lang. Ito take note biktima ako niyan, nanghihingi lang ng kanilang tanghalian. Nakakahiya, di ba? Pang-tanghalian, take note. Sinasabi nila yan, malaki ho yung penalty kung di kayo magbibigay. Nakakahiya ho kayo. Anyway, mga kaibigan, dahil time check muna tayo sa ngalan po ng DWIZ, Yes, Yo, Topacio, sa ngalan ng ating partner, Attorney Ferdy Topacio, ang oras po, alas 11:25 ng umaga. Yo, Topacio! Si Mr. Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yo, Topacio! Ayun na. Magandang umaga po sa inyo lahat mga kaibigan. Nakalimot yung ating Yes, yo! Yun. Ayan. Hanap natin yan. Anyway, magandang umaga po muli sa inyo lahat mga kaibigan para sa ikalawang yugto. Yan. Ng Yes Show Topacio sa ngalan po ni Attorney Ferdy Topacio. Ako po si Juvie de Guzman. At syempre, tamo po si Daryl. Sabi ko habaan. Nagmamadali. Ayan. Joke lang. Anyway, alam nyo, eto lang ang isang pakiusap ko dun sa mga nagsasabi na walang pasok. Nako, sana po, kung pwede lang, bago matulog yung mga bata, alalahanin na po ninyo kung may pasok o wala ang mga estudyante. Kasi karamihan, kahit na ang kanyang klase, ay sabihin na natin, klase niya, alauna pa ng hapon. Pero yung mga yan, yung iba dyan ang gagaling sa malayong lugar. Kaya nagpiprepare na yan bago ng schedule niya. So, yung iba, kapag alauna ang pasok niya, usually, alis siya ng bahay alas 10, alas 11. Diyos ko, alam nyo mga kaibigan, kapag ganyan laging delayed ang inyong announcement, lalong-lalo na yung mga nandyan sa iba't ibang lokal, ay nako, maawa naman kayo dun sa mga bumibiyahe. Hindi lahat ng panahon ay madaling sumakay. Ito na nga, pinagtatalunan na nga natin lagi. Saan sasakay yung mga tao? Buti kung kagaya sa Quezon City. Quezon City, meron yung libreng sakay. Yung bus hindi ko lang naitanong kanino naka-charge yan. But then, alam ko, kay Mayor yan. Si Mayor ay talagang nagsisikap na makatulong. Yun kasi nasakyan ko yan minsan Sabi ko, magkano babayaran? Hindi na daw. Sabi kay Mayor daw yun. Mayor Joy Belmonte, saludo po sa inyo sa Quezon City. Bagamat hindi na tayo uling nagkita, no? Anyway, salamat po sa buong pamunuan ng National Press Club of the Philippines, Ma'am Lydia Bueno. Ayan, pagbati mula sa kanya. At syempre, yung mga friendship natin, Reggie Holiero, salamat po. Tiger Ben Latayan, ayan, ng Malbar, Batangas. Mabuti kayo. Mabuti naman, no? At kahit papano ay kayo in good terms. At hindi lang po yan, hello din kay Sir Jigs Magpantay. Palakas kay Sir Jigs, yan. Importante kayo. Dahil ayan ang presidente ng National Press
Club. No. Siya po ang national president ng Citizens Crime Watch. Kita nyo excited lang. Pasensya na. At syempre kay George Temon, yan. Nako, happy wedding. Hindi ako nakarating sa kasal mo. Alam mo na, di ba? Namatayan tayo. Kaya hindi tayo biglang nakaalis. Anyway, belated happy wedding to you. Hoping, alam niyo yung mga bagong kasal, nakakatuwa yan eh. Kasi sa una, talagang masarap ang pagsasama. Pero sana po, isang payo lang, yan. Lalo na sa babae. Ang babae talaga nagdadala sa pagiging mag-asawa. Ang babae dapat hindi nager, yan. Hindi kayo maingay sa mga asawa ninyo. Alam niyo minsan, ang mga lalaki kasi, syempre nakakonsentrate yan sa sa kanilang trabaho, di ba? Gusto nila, pag uwi nila ng bahay, magre-relax na sila dahil talagang overuse yung kanilang mga utak. Alam niyo sa trabaho kasi lalaki talaga more on thinking sa trabaho nila. At karamihan sa kanila talaga ay good provider, di ba? Nagpapadala ng pera o nagbibigay ng panggastos kay misis with matching chup-chup, muwa-muwa, di ba? May mga ganon. O, di ba? Kaya dapat ingatan nyo ang inyong mga mister. Para si mister naman, since na kayo po ay mag-asawa na, meron na kayong kontrata, yan, may pagmamalaki niya na kayo si Mrs. So and so. Kapag kayo naman ho ay mag-asawa na, alagaan niyo naman si mister. Huwag niyo siyang paalisin ng hindi nakaalmusal, di ba? Ihanda niyo na yung kanilang kakainin. Ganun lang. Alam niyo, dapat ganun eh. Minsan nakakalimot yung mga kababaihan. Sorry ako babae rin ako. Pero ang akin lang naman po, sana bigyan niyo sila ng oras. Hindi pwedeng nakasahod lang kayo sa sweldo nila, di ba? Dapat bibigyan nyo sila ng halaga. Ayan, kasi sabi ni, ito naman si Dennis Masikip, hindi ko alam, itong ating kaibigan. Ayan, Dennis. Hi, Dennis. Yan. Dito yan sa building, no, nag-work. Sir, ikaw pag nag-asawa ka na, ganun ang tatandaan mo. At saka pag... Oh, no! Di ba? Kailangan alagaan niyo yung mga lalaki. Kasi mga lalaki, lapitin ng chicks yan. Yan. Lapitin ng babae yan. At hindi na yan nanliligaw kagaya ng noong araw, noong panahon ni Maria Clara. Usually kasi, take note. Kahit sa social media, tingnan nyo. Sino ba nagbibigay ng motibo? Di ba, babae? Ganon. Hindi naman lahat, no? Sorry, hindi naman lahat. Pero, yung mga nakikita ko, nakakalungkot nga eh. Sabi ko, bakit ikaw naliligaw dyan? Hayaan mo siyang magparamdam sa'yo, di ba? Kaso nangyayari nga po, lalo na kapag guwapings, minsan yung mga gwapo, yun nga yung walang pera. Sa totoo lang hindi ho lahat ng gwapo, kala nyo good provider. Maria Josep! Mag-ingat din kayo, syempre. Dapat, bigyan nyo ho ng... kasi ito naman ang pag-uusapan natin dahil nga kinasal yung kaibigan ko si George Temon. Hi, George! Baka magalit eh. Hindi, ito naman advice lang sa inyo na sana huwag kayong magkasawaan. Yan. At saka ang gulo, ang away, pinag-uusapan niya, huwag kayong mag-iskandalo. Lalo na yung mga babae. Naku, huwag niyong inaaway si mister sa harap ng ibang tao at nakakahiya. Diba? Sabi nga ni Sir Dennis Antenor pag harap nyo, wala lang. Pero pag talikod nyo, kayo na pinag-uusapan. Diba ganon? So, ingat-ingat tayo sa ganyan. At hindi lang po yan. Paghandaan nyo rin, ilan ba ang gusto nyo maging anak? Yan. Hindi ho yan basta-basta ginagawa lang. Dapat pinaghahandaan. Kung wala naman ho kayong sapat na budget, wag yung dadamihan. Siguro at most, tama na ho yung dalawa. Kagaya ng kapatid ko, dalawa lang kami. Diba? Yan. Diba? Yan. Naku, ang lambing naman. Diba? Yan. Nako George, kita nyo, masarap na tugtog yan. Yan ang patutugtugin ninyo para makabuo agad. Yan, makabuo agad ng pamilya. At hindi lang yan mga kaibigan. Nako, ito pagdating sa kasal hindi na ako masyado nakaka-attend dahil sabi ko nga sa inyo. Pero ngayon pwede na ako kasi siyempre, hindi ko naman kagustuhan mawala yung aking mahal na ina. Pero siyempre, nag-aalaga pa rin tayo ng mga aso. May aso akong kasama sa bahay. At yung anak ko ay hindi ko pinababayaan. Yan. Dapat ganun.
Ayan. Ang aso ho, alagaan nyo rin yan. Naku, lalong-lalo na kung sila po ay hindi masyadong nangangagat, pero turuan nyo. Alam nyo, isang natutunan ko sa aso, yung palayain nyo sila, kahit mga 10 minutes lang, nagugulat ako sa aso namin, no? Thankful ako dun sa mga nagturo. Kasi isang palakpak lang, bumabalik agad sila. At hindi sila nagpapaulan. Yan. Kasi sabi ko, sisipunin kayo. Sila nagpapaulan. So, dapat ho, sabi nga, sino ang nakakatulong sa inyo ay pangalagaan ninyo. Alagaan ninyo. Huwag niyong pabayaan. Kahit konti na lang yung laman ng bulsa ninyo, okay lang po yan. Basta importante, set aside nyo yung pambayad sa mga regular bills ninyo. Yan. Oh, yeah. O, diba? Naku, George, handa mo na yan kasi kayo, bumukod na kayo dahil may bago ka ng pamilya. Dati, pamilya mo, yung pinsan mo, kamag-anak mo, diba? Gaya dati, ako, puro kamag-anak ko ang kasama ko sa bahay. Ngayon, puro mga aso na. Di ba? Mga ganon. Kailangan po ibibigyan nyo ng oras ang mga mahal nyo sa buhay. Paghandaan ang lahat ng bagay dahil hindi yung madali yan. Yan ay pinaghihirapan. At kapag kayo'y umasenso, be thankful to yourself. Kasi kayo mismo ang namili. Yan. Kayo mismo ang namili kung paano kayo aasenso. Yan. Hindi naman kayo aasenso na wala kang ginagawa. Kailangan paghirapan po ninyo ang lahat ng bagay. Makinig kayo. Ayan, makinig kayo dun sa mga eksperto. Hindi sa atin. Sa eksperto, sabi nga ni attorney, kailangan magsikap tayo. Yun nga po, huwag tayong susuko. Lahat po ng bagay na pag-aaralan yan. At kung hindi man natin kaya, kayang-kaya ng mga taong veterano, lalong-lalo na yung mga matatagal na dito. Sila ang hingian natin ng tulong. Okay mga kaibigan, now time check na naman tayo. Sa ngalan po na Yes Yes Show Topacio. Sa ngalan ni Attorney Ferdy Topacio, ang oras po, alas 11:45 ng umaga. Yes, yes, yo! Topacio! Si Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yes, yo! Topacio! Yes, yes, yo! Yes, yes, yo, Topacio. Ayan, sa ngalan ni Attorney Ferdy Topacio. Ako pa rin po si Juvie de Guzman. Ako, alam nyo, sa araw-araw na ginawa ng Diyos, nakaka-stress talaga. Lalo na kapag puro problema sa gobyerno ang ating mapapanood, di ba? High-tech na kasi sa cellphone na siya napapanood. Kahit hindi ka na magbukas ng TV, di ba? Ganun na ho yung nangyayari. Pero sana yung mga kaagapay natin, naku, medyo stressful yun na mga kwento nila, no? Halatang may kakampi si ganun. Ito, may pinadala na naman yung ating kaibigan. Aha, nako, ito Ito yung highlight, sabi, what's so funny, Mr. President? Remember this interview. Alam ko na kung sasabihin nyo dyan. Kaya nakakalungkot lang kasi yung mga tuunan natin ng pansin, makatulong, binoto natin, di ba? Ang dami-daming mga pagkukulang, ang daming magagaling na sayang, hindi natin naiboto. Yung mga tipong ganon. But then, alam nyo, sabi nga ng dating Pangulong Estrada noong araw, sabi, naririnig ko yan weather lang yan. Ayan. Kaya tayo po, mag-ingat-ingat po tayo, weather lang po yan. Kaya po, hanggat buhay tayo, sabi nga po ng mga eksperto, ay mag-ingat tayo. Okay? At ngayon, sa huling bahagi po ng ating programa, ay talagang, ang dami kong nakikitang mga kasi, kita nyo ito yung mga, Hagay Hagoma. Ayan, si Hagay Hagoma ay, hi po, yan sabi niya, hi po, pero sa Dubai po ako nakatira. Ako po'y taga Cebu. Ayan. Ako naman po ay taga QC. Yan, QC po. Pero baka po tayo ay maging taga na rin. Taga Bulacan. Kasi nga po, marami tayong mga aayusin. Anyway, tayo naman po ay laging narito. Huwag kayong mag-alala. Hello din kay aha. Ayan, sabi niya, I like it. Ayan. Kay Pepito Zamora Guerrero. Ito yung mga kaagapay natin. At si Sir Bobby Papin. Oy, Sir Bobby, salamat. Talagang iba talaga yung mga dati mong kaibigan na biglang darating. Tapos, bibigyan ka ng magagandang mga kwento. Kasi alam nyo ho, dapat minsan nagkukwentuhan kayo ng maganda. Wag puro stressful. Alam niyo ho ba, ang mga Pinoy, mahilig talagang
yung parang pag kinwentuhan mo, parang feeling niya siya rin yung kasali doon sa pelikula. Wag. Kasi sensitive tayo masyado. At tayong mga Pinoy, mapagmahal tayo sa kapwa natin. Hindi nyo pa napapansin, nanonood lang kayo nagre-react na kayo. Dati nga nung araw yung meron akong kasama sa bahay, pinsan ko yata yun. Sabing ganun Ang ginagawa niya, binabato niya TV. Sabi ko, ba't ganyan? Masama yan. Sabi ko ganun. Mamaya, wala na akong TV. Isa na nga lang yan, mababasag mo pa. Kasi ate, nakakainis na Lagi na lang yan ang pinag-uusapan. Di ba? Nagre-react siya. So, kayo po, kapag ganyan ang reaction ninyo, itigil nyo na ang panonood ng negatibo. Kasi nga may mga ugali tayo na hindi naman pareho sa iba. Ewan ko ba't nagkakaganon yung iba. At tingnan nyo tingnan nyo yung mga reaction ng mga nanonood sa sine. Sa sine na lang. Nung araw mahilig ako. Ngayon hindi na pala sine, sa YouTube. O kaya sa ibang Netflix, yung mga ganon. Ngayon tingnan nyo, kapag may napapanood silang, lalo na kung alam nila kung sino yung taong na yon, parang galit sila. Naghihimagsik na, wag! Alam nyo, yun yung sinasabi ko, sensitive, nasasaktan tayo, nasasabihan nila ng mga ganun yung mga taong gusto mo, at yung ayaw mo, di ba? So, yan po isang bahagi lamang ng kwento ng buhay ng bawat tao. Lahat po tayo may sariling kwento, guys. Okay lang po yung magkwento tayo. This is our time, di ba? Na maglabas ng ating mga stress. Pero dapat, pag naglabas din po kayo ng stress ninyo, dun sa tamang tao. Minsan, imbis na mawawala yung galit mo, lalo ka magagalit dun sa kapwa mo. Kasi nga, dahil ang nangyayari, nagsumbong ka, pero parang hindi yata tama. Mali yata ako, nagsumbong pa ako. Yung palang sinumbungan mo, imbis na ayusin kayo, pag-aawayin pa kayo. At magiging kwento, ng dalawang kwento yan Isang kwento ng katotohanan, isang kwento ng kasinungalingan, isang kwento. Naku, mag-ingat po kayo. Kaya sabi nga po, better, kung meron po kayong kwento na hindi maganda, siguro keep quiet na lang kayo. Yan. Keep quiet, tahimik na lang kayo. Huwag niyong dibdibin ang galit ng isang tao, lalong-lalo na kung ito'y galing lang sa isang kwento ng isang tao pa. At dahil yan talaga, mapag-aaway-away kayo, di ba? Yan, kahapon nakaranas akong kumain sa salamat dun sa mga taga roon, yung aking nadaanan sa bypass. May kinainan ako dun yung kinainan ko, meron silang tindang kabayo. Ewan ko lang yung kabayo, baka yun ang nakain ko, hindi ko alam kabayo, meron silang mga kung ano-anong karne, no? Pero ako, sabaw lang talaga. Hindi ko kasi maintindihan yung pagkakaluto. Pero masarap Masarap naman. Ang akin lang po sana, kapag negative ang inyong reaction, ay better not to watch it. Stop it, di ba? Kita nyo, minsan hindi na gumaganda yung kalusugan natin. Hindi nyo ba napapansin? Nai-stress kayo hanggang sa umuwi kayo ng bahay. O kaya naman, kung kayo naman nakapanood ng ganyang problema, ay namumroblema talaga kayo. Kaya ako hinahanap ko si Manuel Uyaw. Sir, nasan ka na? Ayan, D&D. A friend natin yan. Kasi ang lugar po niya, bumabaha. Sir Manuel Uyaw, nako, alam mo naman, isa ka sa mahal kong kaibigan. Pati yung misis mo. Iwan nyo na yung mga aso. Alam nyo yung mga aso minsan, hindi na rin nakakatulong, lalo na kung marami na. Imbis nakakainin mo na lang, ipapakain mo pa sa aso. Sana po, imbis na yung aso pakainin nyo muna yung sarili ninyo. Baka naman yung kakainin ninyo, kulang-kulang na at napunta na lahat sa aso. Mag-alaga kayo ng 1 hanggang 2 lang, huwag masyadong marami. Pamigay nyo yung mga aso ninyo. Wag yung isama sa inyong pang-araw-araw na buhay dahil yan po ang makakasira sa inyong kalusugan, di ba? Yung iba gustong mag-long weekend. Yan, gusto nilang magbakasyon. Hindi makapagbakasyon. Ako, 2 nga lang yan. Gusto ko na umuwi. Kailangan mapakain ko sila, di ba ganon? Yun po ay ilan lamang sa mga update ko na sana po maintindihan ninyo ang pagmamahal ninyo sa sarili ninyo. Unahin nyo yan. Kasi pag kayo nagkasakit, naku po, yung trabaho nyo sayang. Mahirap pong iwanan ang isang trabahong gustong-gusto ninyo. Yan. Lalong-lalo na, alagaan nyo ang inyong sarili, no? Hello din kay Ate Emma Cordero. Ayan, ang M-Core. Kasi sasama daw niya ako sa foundation. Sige, walang problema yan, Ate Emma. Yan.
Sabi niya, ito po ay, ayan, okay, salamat. Teka, marami dito Domo arigato, Emma Cordero, one of the biggest stakeholder ng isang foundation. Alam niyo yung foundation nyo, kailangan namin sa media yan. Baka naman pwede kayong mag-join sa amin kung sakaling kayo makakatulong din. Tulungan nyo rin kami, yung mga taga-media. Bigyan nyo ho ng, alam nyo na, pagpapala sa pamamagitan ng mga magagandang impormasyon kung saan maaring yung mga taga-media mismo matulungan nyo rin. Alam nyo po ba, ay si Kuya Romel, congratulations ho pala. Siya ay nabigyan ng parangal, no? Ng bilang isang sundalo, nasugatan ho siya, nabulag pa. Si Kuya Romel, bulagcaster. Hi, Kuya Romel. Ayan, sana po nanonood ka. Kuya Eric Valdecanto, salamat po sa inyo. At syempre lahat ng mga taga-Greece na kaibigan din po natin. Kayo po ay pinagpala dahil, kita nyo, hindi nyo inaasahan na sa pagsisikap ninyo ay nakapunta kayo dyan, di ba? Yung mga nasa Greece ngayon, mga kaibigan natin sa Australia, sa US, lalong-lalo na yung review center. Yan. Doc MJ, salamat po. Ang US review center, no, ng mga nursing. Yan. Nakuha yung mga nurses, napaka-importante pala sa Amerika. Mas importante yan dito sa atin hanggat maaari nga. Huwag na kayong mag-abroad. Paramdam nyo muna sa kapwa Pinoy ninyo na maalagaan nyo muna yung mga Pilipino rito. Kaya lang, yung iba kasi gusto agad maging maganda buhay, hindi daw natin sila masisisi. Impormasyon yan ng mga ilan nating friendship. O sige, kung gusto nyo mag-abroad, okay lang, that's good enough. Okay? At hindi lang po yan, bago tayo magpasalamat at magpaalam, ay pasalamat din ako sa aking pinsan si Ian Zafra Rosalado and company, sa inyong lahat, mga kapatid. Lalong-lalo na yung ating piloto, salamat sa iyo kahit namamaga yung iyong paay. Talaga na mga abot hanggang langit yung pagtulong yan. Okay, so mga kaibigan, sa ngalan po ni Attorney Ferdy Topacio, syempre tayo po yung magpapasalamat sa ating produksyon. Ang mga bagets nating produksyon, puro mga bagets talaga narito ngayon, no? Ayan. Salamat po yung mga naka-duties dyan. Hello po kay, thank you so much sa ating news director, Judith Estrada Larino. Sa ating desk editor, Boss Drew Nasino. Salamat po. At syempre yung ating tech engineer, si Wener Contehino, Jenny Rico Hermoso, Ken Sale, at Giljon Reyes. Ang ating broadcast IT, JV Dominguez. Ang teleprompter natin, si Neil Joy Abelia. And writers, Katrina Gonzalez and Jen Patrolia. Ayan. Ang ating pinakamagandang Z-Ace. Ayan. Si Yasmin Pantaleon. Jacqueline Santos. Ay, salamat po. At syempre, antabayanan niyo mga kaibigan, ang susunod na programa, ang Balitang Bayan with Miss Jen Patrolia. Okay? So, maraming salamat po mga kaibigan. Ang oras, alas 11:59 na ng umaga. Ako po si Juvie de Guzman. Sa ngalan pa rin po ni Attorney Ferdy Topacio. I love you all. Bye! Yes, yes, yo! Topacio! Si Mr.